Good day mga ka-sports natin dyan. Marahil hindi ninyo napapansin na ang Creamline Cool Smashers ay madalas ngang meron rin mga bashers. At kahit gaano ka-humble ang team ng Creamline ay hindi talaga nawawala rin ang kani-kanilang mga kritiko. Actually natutuwa nga sila kapag natatalo ang Creamline. Pero alam nyo ba, sa kabilang bandang marami ng mga players na nagsialisan sa Creamline Cool Smashers ay nananatili pa rin sa Final 4 ang Creamline at never pa nga silang nalaglag sa top 4. At madalas dyan ay meron nga silang naiuuwing gold medal, silver medal, or bronze medal. Sa katunayan, kahit marami ng mga nagsialisan at meron mga injuring players dito sa Creamline, hindi pa rin sila nagpapatibag sa ibang team na kumpleto nga sa mga players pero hindi pa rin nila kaya-kayang patiklupin ang CCS. Gaano ba kalakas ang Creamline Cool Smashers? Bakit ganito sila kagaling? Sa totoo lang, ang CCS ay powerhouse na team. Sa record nga sa Pilipinas, ang Creamline Cool Smashers ay number 1 team sa larangan ng volleyball. Ang Creamline ang pinakamalakas. Alamin ang buong detalye. Pero bago lahat, kung bago ka muna sa aking channel, subscribe na. Click ang ating notification bell para lagi kang updated sa lahat ng issue sa volleyball. Susunod na. Hindi natin makakaila na marami nang mga team ngayon na lumakas, lalo na ang PLDT, Signal HD Spikers, Cherry Tigo at ang Petrogas Angels. Pero sa kabilang banda, kahit malalakas na ang ibang team, hindi pa nila kaya pantayan ang Creamline Cool Smashers. Base nga sa record, ang Creamline Cool Smashers ay powerhouse nga pagdating sa VVL. Pagdating nga sa kanilang naging karera sa volleyball ay never pa itong napantayan ng kahit anong team na sinasabing malakas na sa kasalukuyan. Ang Creamline Cool Smashers ay meron na ngang 5 gold medal sa Open Conference or All Filipino Conference. Noon kasi ay Open Conference pa ang tawag pero ngayon ay pinalitan na at All Filipino Conference na ang tawag. Kung kaya isinama na nga natin ang gintong medalya ng Creamline Cool Smashers at meron na nga silang 5 naiuwing gold medal. At wala pang nakakatapat dyan na kahit anong team. 5 gold medal lang naman yan sa All Filipino Conference. At pagdating nga sa All Filipino Conference pa rin, meron naman silang 2 silver medal. Patunay lang to na talagang hindi nalalaglag sa ranking ang Creamline Cool Smashers at madalas talagang nagkakaroon sila ng podium finish. Hindi man nila makuha ang gold medal, may silver medal naman sila. Malakas pa rin yan para sa ranking. At pagdating pa rin sa All Filipino Conference, nagkaroon na rin ng 1 bronze medal ang CCS. Ito yung panahon na medyo taghirap nga ang mga players ng CCS. Pero kahit papaano ay hindi nga sila bumagsak sa ranking na number 4. Madalas talaga nagkakaroon pa rin ng podium finish ang CCS. Talagang masasabi ko na di-kalibre nga sila. At pagdating naman sa Reinforced Conference, alam nyo ba na ang kupunan nga ng ating Phenom Superstar Alyssa Valdez ay meron ng 3 gintong medalya. Grabe, di ba mga ka-sports? Ang Reinforced Conference, ito talaga yung pangmalakasan nga dahil meron ditong mga iba't ibang player na galing sa ibang bansa na guest nga ng bawat team. Kung baga, ang Creamline nga dito ay hindi talaga nagpapadaig rin. Samantalang ang CCS ay meron nga rin silang 1 silver medal. Ito yung panahon na kung saan sila Myla Pablo naman ang namamayagpag pagdating sa Reinforced Conference at ang Creamline Cool Smashers nga ay tinalo nila. Kung kaya nagkaroon nga ng silver medal ang CCS at meron nga rin sila sa Reinforced Conference noon mga panahon pa to ng 2018 ay nagkaroon nga ang CCS ng bronze medal sa Reinforced Conference yan mga ka-esports. Pero talagang nananatili pa rin malakas sila at hindi nga nalalaglag sa top 4.
At pagdating sa Invitational Conference, may 2 gintong medalya na rin ang nasabi nating Creamline Cool Smashers. Ito yun talagang namayagpag rin sila Michelle Gumabaw, MB Fonts, Bea De Leon, Kyle Negrito. Kahit wala nga ang mga veteranang mga players na iba gaya nga ni Tots Carlos, Alyssa Valdez, pero nagkaroon pa rin ng podium finish ang CCS. Patunay ito na talagang malakas ang nasabi nating Creamline Cool Smashers. Mawala man ang ibang mga star player, pero meron pa rin silang gintong medalya. 2 yan sa Invitational, at meron nga rin silang isang silver medal pagdating sa Invitational Conference. Talagang ang Creamline ay hindi nga nagpapahuli pagdating nga sa medalya. Madalas talaga silang umaariba rin ang kanilang angkin kagalingan. Grabe rin naman talaga kasi ang laban pagdating sa Invitational. Minsan kasi ay hindi nga rin maganda ang timpla ng CCS, pero napakataas pa rin ng nakukuha nga nila na ranking. Dahil alam natin na ang silver medal ay sobrang mahirap yan makuha ng ibang team. At pagdating sa Invitational Conference pa rin, meron nga rin ang CCS ng isang bronze medal. So kahit sabihin nga natin na medyo humihina ang CCS, pero nagkakaroon pa nga rin sila ng bronze medal. At pagdating naman sa PVL on Tour, meron nga silang bronze medal pa rin. Dito nga talaga medyo nabash ang Creamline Cool Smashers at akala ng iba ay talagang humina na. Pang bronze na lang daw ang CCS ayon nga sa mga bashers, pero hindi natin makakaila na talagang super lakas pa rin ng Creamline. Imagine sobrang daming kulang na mga players sa CCS, pero nagkaroon pa nga rin sila ng podium finish. So sa katunayan, ang Creamline Cool Smashers nga ang powerhouse dahil meron na nga silang 10 gold medal at meron na nga silang 4 silver medal at meron nga silang 5 bronze medal. Ganyan kalakas ang Creamline. Akalain nyo ba naman 19 conference, 19 medalist rin ang Creamline? So ibig sabihin talagang sa 19 conference na inilaban ng CCS ay never nga sila bumagsak sa rank number 4. Lagi nga silang meron na iuwing bronze medal, silver medal at gold medal. At dahil nga sa mga naipanalo ng Creamline Cool Smashers, humakot na nga sila ng gintong medalya at napakaraming individual awards. Sila nga ang nananatiling powerhouse hanggang sa kasalukuyan. At kahit sa world ranking, pagdating sa Pilipinas, ang Creamline lang ang nangunguna at wala pa nga sa kanilang nakakatalo sa standing. CCS lang ang sakalam pagdating sa Pilipinas. Iyakan na naman ang mga bashers dito. Anong masasabi nyo? Yan muna ang pinaka-latest natin sa mundo ng volleyball. Thank you so much. God bless.